Naghain ng petisyon dyan sa korte ang teacher petitioner na si Barry Tayam. Magandang hapon sa iyo, magandang gabi, Sir Barry sa DSXL News. Kumusta po kayo? Magandang gabi po, DSLX News po. Unang-una, Sir Barry, magkano pa lang sinisingil dyan sa lungsod ng Maynila? Kung ito mga garbage fees, para may bigyan lang kami ng idea at yung mga listeners at viewers din natin. Iba-iba po eh. Yung dati po yung sinisingil po dito. Anong timbang, Sa may to? Tinimbang? Yes po. Depende po sa establishment po eh. Saka sa laki ng establishment, saka doon sa industry. Okay. Meron yung establishment. So kung yung establishment mo, yung negosyo mo ay mas madaming basurang napoproduce, mapa-apartment man yan, mapa-hospital man yan, o di kaya yan ay maaring eskwelahan din o maaring fast food restaurant chain din or hotel. So may distinction yung mga pagsisingil. Yun nga lang, mapapansin rin po dito na kumpara sa mga nakaraang taon na sinisingil po sa garbage fee, biglang sumipa o biglang taas itong mga presyo na kung dati nagkakahalaga ng 5,000, ngayon ay naging 60,000 kung gagamitin natin yung 1,200% na pagtaas doon sa mga garbage fee ngayon. Linawin natin to para lamang sa mga negosyante, mga negosyo, mga businesses, hindi doon sa mga ordinaryong mga residente, mga tahanan. Ganun po ba, Sir Barry? Apo, yes po. Yun naman po specified doon sa ordinance sa 9151 po, doon sa tinatupad po ng lungsod ng Maynila. Sabi nga nito, may mga pros and cons, may disadvantage, may mga advantages. Bakit naman po kayo? Pakiulit nga po yung inyong mga dahilan. Bakit gusto nyo isuspendin itong paniningil ng garbage fees ng lokal na pamahalaan ng Maynila, Sir Barry? Well, unang-una po, nakikita naman natin po na hindi naman nagkaroon ng public consultation itong city government ng Maynila. Considering na sila po ay merong 6 na distrito, sana muna bago na ginawa yung pinatupad, tinanong mo na nila yung mga tao, mapa-residente man, mapa-negosyante man, through their councilor o yung liga ng mga barangay, kung okay ba na ipatupad itong bagong schedule for garbage collection fee. At the same time po, meron na rin po kasing napagdesisyonan dati ang Korte Suprema ukol din sa garbage fee doon sa lungsod ng Quezon o sa Quezon City nung dating mayor pa si Herbert Bautista. 2015 to, so more than a decade na yung naging decision sa Ferrer versus Bautista kung saan in-strike down. Kaya dineclare na illegal and unconstitutional ng Korte Suprema yung garbage collection fee and pinarefund po yung mga nakolekta po nila o binayaran po ng mga taxpayer doon sa lungsod ng Quezon. So yun po yung ginamit ko din na doktrina. Okay, halos katulad lang din naman doon. And ito, kaya inakyat ko kaagad doon sa Korte Suprema kasi pwede naman agad na magtungo sa Korte Suprema kung meron tayong tinatawag na pure questions of law. Ang dinadahilan naman dito ng LGU, matagal na itong pinapairal noong 2013, parang ina-update lang di ba, sa panahon ngayon na 2026 na, Sir Barry? Yun nga po, 13 years po, nakalipas na rin. Pero hindi naman dapat nila sana bigyan ng biglang pasakit din yung mga negosyante dito sa lungsod ng Maynila. Mapamalaking negosyante man yung maliit na negosyante. Kasi kasabay na mayroon nga nangyayaring mga inflation, yung ating peso kontra sa dolyar o sa ekonomiya natin hindi ganun kaganda. Tapos isasabay nyo pa yan. Kawawang-kawawa po ang ating mga negosyante. Saka malaking problema yan considering na ang Maynila ang kapital ng ating bansa. So mangyari niyan, baka yung mga investor dyan, mga stakeholders ay madismaya at hindi na magnegosyo sa susunod pang taon. Ito po ang kabilang sa mga dahilan ni Mayor Isko diyan sa pagtaas ng mahigit 1,000 pesos na percentage na pagtaas 1,200% ang binabanggit ni Mayor Isko dito. Ang mga reason dahil sa nagdoble na yung volume ng mga basura na dyan sa syudad, mataas na signal sa mga produktong petrolyo, yung
sweldo, mataas din para sa mga garbage collectors. At yung napakalayo ng hauling mula diyan sa lugar ng Manila patungo ng San Mateo Rizal, yung landfill nila at kung saan nga ay lumalaki ng gastusin din ng lokal na pamahalaan. Katanggap-tanggap ba sa inyo yung mga dahilan na yan ng LGU ng Maynila, Sir Barry? Sa nakikita ko pong yan ay parang gusto niyang ayusin yung problema ng mabilisan eh. Gusto niyang bayaran yung utang ng ganun din kabilis, kaya lahat ng pasakit o lahat ng burden binibigay niya doon sa mga taxpayer, sa mga negosyante. So nakikita ko naman, may punto naman sa sinabi niya, wala namang sinasabi na lahat yun ay mali. Yun nga lang, sana hindi niya binigla na ganyan 1,200% yung inakit. Pwede naman sana unti-unti. Para kasi ang dating sa okay. gusto niyang bayaran agad, magsasuffer lang, hindi naman ang city government ng Maynila, kundi yung mga negosyante, mga taxpayer nila. So kawawa po ang mga residente, kawawa po ang mga nagnenegosyo dyan sa ating lungsod po ng Maynila. So in other words, pabor naman kayo pero wag lang ganong kataas na 1,200%. Ganun po ba? Yes po, sobra naman po yun kasi sa constitution natin dapat fair, just and equitable. Tama lang yung kokolektahin ng ating local government under din ng local government code. Saka meron din tayong RA 9003 na dapat mayroon din tayong i-recycle para hindi lahat itatapon, at least mga 10-25% kasama katulong natin ang barangay at hindi lahat yan ibabato natin yung burden doon sa mga negosyante. Kasi nangyari dito, hindi ko nakikitang gumagawa ng paraan yung local government o city government ng Maynila, lahat pinapasa yung gastos dito sa mga taxpayer po natin sa Maynila. Okay, kumusta naman may inaani ba kayong suporta dito? Dahil kung sakasakali, baka lalo magkaroon dito ng garbage crisis maging dahilan ng LGU dyan sa Maynila. Kumusta naman po itong petisyon nyo? Ang reaksyon dyan sa mga concerned mga businesses dyan sa Maynila, Sir Barry? Well, kung economically po or financially wise po, natutuwa po sila. Meron din naman po iba na siyempre hindi naman po lahat sasang-ayon. Yes, kasi baka nga mangyari. Wala na mangyayari, hindi na mangongolekta ng basura. So marami naman pong pwedeng gawing remedyo diyan sa problema ng basura. Hindi po natin kailangan biglain or ayusin. Saka una sa lahat, yan pong problema na yan ay hindi naman uusbong ng biglang ganito kalaki kung hindi nila sinimulan yan. Matagal na kasi yung problema na yan. Kasalanan din ng city government kung bakit hindi nila binayaran yan. Ano man ginawa nila, ano man yung punot dulo niyan, kung nakaraang administrasyon man yan, unang termino pa man yan o bago pa man yan, dapat doon pala nagawa na po ng solusyon. Hindi po yung ngayon aayusin lahat ng isang bagsakan kasi ang mangyari nga po niyan, sobrang sakit, sobrang bigat po para sa mga taxpayer po, sa mga negosyante po sa lungsod ng Maynila. Isang punto na lamang, aside doon sa lungsod ng Maynila, sa Quezon City na nabanggit nyo, may mga syudad pa ba sa Pilipinas na nagpapatupad din ng mga garbage fees? Sinisingil po mo doon sa kanilang mga basura, Sir Barry? Yes, meron naman din po. May mga nabalitaan din po ako sa mga ibang lungsod po ng Metro Manila na meron nga din daw pagtaas sa kanilang garbage fee. Pero siguro nakikita ko reasonable naman on their part. Siguro dumoble lang o sobra na yung halos mag-triple. Pero kasi dito po sa lungsod ng Maynila times 12 sa lahat po na nagtaas ng garbage fee, sobra po yung ginawa ng lungsod ng Maynila. Kaya kawawa po ang ating mga kababayan. Malapit po sa puso natin ang mga taga Maynila. At ako po ay madalas po ako pumupunta dyan. Dyan po ako namamasyal, dyan din po ako makain. Mga times na dyan din po ako nag-i-stay. So ito pong concern na to ay para rin po bilang isang concerned citizen at para din po sa mga kaibigan, kakilala ko, mga kamag-anakan ko dyan sa lungsod po ng Maynila. Right, on that note, maraming salamat Sir Barry Tayam at good luck dyan sa inyong petisyon sa Supreme Court. Maraming pong salamat sa binigyan nyo na panahon sa DZXL News. Maraming salamat din po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Mga kasama, si Sir Barry Tayam, isa pong guro na naghain po ng petisyon dyan sa Supreme Court para suspindin yung kanyang panawagan dito po naman sa Manila City Ordinance. Kaugnay po naman ang pagtaas sa paniningil naman ng garbage fees umaabot sa 1,200%. Diyan naman sa lungsod ng Manila, bukas din naman ang DZXL News sa inyong panig. Kaugnay po naman ang naging petisyon, inihain at panayam natin kay Sir Barry Tayam. So bukas din ang aming